Pananalig ang pananalig sa Diyos. At sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain na kailangan upang mabuhay, o tungkol sa damit na itatakip sa katawan, sapagkat ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit. Isipin na lamang ninyo ang mga uwak. Hindi sila naghahasik, ni nag-aaniman, wala silang bangan, ni kamalig, gayon may pinakakain sila ng Diyos. Gaano pa kaya kayo na mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras man lamang sa pamamagitan ng pagkabalisa? Kung hindi nga ninyo magawa ang gayon na kaliit na bagay, bakit kayo nababalisa tungkol sa ibang mga bagay? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal, ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo, maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakariringal ng mga damit niya. Kung ang mga damo sa bukirin, na buhay ngayon at kinabukas ay iginagatong sa kalan, ay dinaramtan ng Diyos, kayo pa kaya, kay liliit ng pananalig ninyo sa Kanya. Kaya't huwag kayong mabalisa sa paghahanap ng inyong kakanin at iinumin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong walang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kinakailangan ninyo ang lahat ng ito, kaya't higit sa lahat, pag sumikatan ninyo na pagharian kayo ng Diyos at ipagkakaloob niya ang kinakailangan ninyo. Ang ganda ng pangako rito, Kuya Joe. Ano po masasabi niyo rito? Mga kapatnubay, ang sabi po ng Panginoong Hesus, pag oras mo na, kahit isang oras lang, hindi po pwedeng dugtungan ang ating buhay. Pinaalala po muli ng Panginoong Hesus, mas mahalaga po ang buhay kaysa pagkain. Ito po ang buhay sa ibang daigdig, ang buhay na walang hanggan. Manalig lang po tayo sa Diyos at isabuhay ang kanyang mga aral. Ipagkakaloob po sa atin ang ating kahilingang makasama niya. Iyon ang pinakapunto ni Kuya Joron, Kuya Bert, Kuya Ben. Yung tayo narito sa mundo, pero yung pagdating ng takdang panahon, kasama natin ang Panginoon sa kalangitan, di ba? Yun ang, kasi merong pangalawang buhay, yung buhay na yun sa Panginoon Alam ko si Kuya Noli, yan nakikinig lang yan. Pero pagdating ng araw, makikita mo at yan makakasama natin sa ganitong mga gawain. Bumibuelo lang. Kuya Ben, ano pa sa inyo? Bumibuelo lang si Kuya Noli. Pag may pagkakataon, makita natin at sadyang yan mismong magsasabi rito sa atin. Alam po ninyo, napakaganda nitong ating pinakinggan na pagbasa, sapagkat ito po yung may kaakibat na dapat makita ng tao, yung pananampalataya. Una. Pangalawa, isang kumpleto at konkreto na sinasabi rito, binibigyan tayo ng pag-asa. At titingnan po natin, konkreto rin na sinasabing, minamahal tayo ng Diyos. So, may pag-ibig, may pananampalatayang ipinakikita, at mayroong pag-asang ibinibigay ang Diyos. Ano po yung ibig sabihin? Tayo ay hindi dapat maligalig sa lahat ng bagay. Lalong-lalo na sa panahon ito ng kahirapan na darating, recession ngayon, sa lahat ng dako, maging yung pinakamayayaman na bansa, ay sadyang naroon ng kahirapan. Maliban pa ron, mayroong nagaganap na digmaan sa isang panig sa Middle East, sa Gaza at ang Israel ay nagkakaroon ng bungguan. At marami ang nawawala ng trabaho, na marami ang nangangamba na magkakaroon ng tagutom. Marami ang mga overseas contract workers na uuwi na wala na silang hanap buhay. Marami ang nangangamba na balang araw baka lalong dumating ang punto na lalong tumaas ang mga bilihin sapagkat lumalaganap nga ang kahirapan. Lalong-lalo na po, apektado yung mga importasyon, apektado ang eksportasyon, apektado ang mga manufacturers. So, talagang kung titingnan po natin, dapat kang mangamba
kung ang tinitingnan po ng sambayanan o tinitingnan ng bawat isa sa atin ang buhay sa mundo. Subalit kung ang titingnan natin yung sinasabi ng Panginoon na kanyang mga pangako, na kanyang sinasabi, maging ang mga ibon ay iniingatan, maging ang mga bagay-bagay dito sa mundo ay binibigyan ng Diyos ng buhay. Ikaw pa kaya na hindi po hiningahan, binigyan ng pagkakataon na tirhan ng Espiritu Santo at maging templo ng Diyos ang hindi kanyang alagaan. Sa mga minamahal ko mga kapatid, kung darating ang panahon at sandali na tayo ay nagigipit, na tayo ay nahihirapan, pakatandaan po natin ang panalangin ni San Francis de Assisi, sapagkat ito ang magbibigay sa atin ng lakas, ito ang magbibigay na ang panalangin ito, ang magbibigay sa atin ng pag-asa, at ito ring panalangin na ito ang magmumulat sa atin sa tunay na pagkilala sa kakayanan ng Diyos para ibigay sa iyo ang lahat ng bagay. Amen. Kuya Bert, mababa pa pong oras natin tungkol ho ito dito sa pananalig na ito. Ano po ang inyong maibibigay na mga inspirasyon para ho sa ating tagapakinig? Alam mo, Kuya Min, sa ngayon, itong tinuran ng ating Panginoon sa mga binasa mong mga talata, ang siyang nangyayari. Maging sa mga naghihirap sa buhay, maging doon sa may mga pera na. Patuloy at patuloy pa rin ang kanilang pag-aalala. Pero, kung titingnan natin, Kuya Min, sa sinabi ng Panginoon dito sa kanyang mga talata, sino ba ang hindi nag-aalala? Maging ang mga kabataan, maging ang mga magulang, ang iniisip ay ang mabuhay na marangya. Marami sa ngayon talagang nagsusumikap na makatapos sa kanilang pag-aaral upang magkaroon ng magandang buhay. Pero nakakalungkot, ni hindi nila naalala na ang magliligtas at magbibigay ng buhay na maganda ay ang isang librong ginawa ng Diyos, ang banal na Biblia. Nakakalungkot ito. Ang mga anak ang magbasa ng banal na kasulatan. Sabi ng Panginoon, huwag kayong mabalisa. Inalimbawa niya ang mga uwak. Inalimbawa niya ang mga bulaklak sa parang. Sabi nga niya, ni si Solomon ay hindi nakapagdamit ng ganoon kariringal. Ano pong ibig kong sabihin, mga ginigiliw naming tagapakinig? Sabi ng Diyos, pagsumikapan ninyo, na pagharian kayo ng Diyos, at ang lahat ng inyong pangangailangan ay ipagkakaloob sa inyo. Siya bang naghahari sa atin? Ang Diyos ba ang nagmeme-ari sa atin? O tayo ang naghahari sa ating sarili? Kung minsan may tungkulin tayong dapat gampanan, lalo tigit sa ating simbahan, nagagawa ba natin ito? Ang tungkulin ba natin sa Diyos na iniatang niya sa atin bilang mga anak niya ay ating nagagampanan? Paano kapag aariyan ng Diyos kung ang kanyang kalooban at ang kanyang mga utos ay hindi mo na isasagawa? Kaya nagkakaroon tayo ng problema dahil hindi natin na isasagawa na pagharian tayo ng Diyos katulad ng kabilin-bilinan niya sa huling talatang binasa mo ko yan. Pagsumikapan ninyong pagharian ng Diyos at ang lahat ng inyong pangangailangan ay ipagkakaloob sa inyo. Amen.